Ang mutual fund investment ang pinaka-basic na paraan para makapag-invest or magiging kasosyo ka sa mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Kailangan mo munang maintindihan ano nga bang ibig sabihin ng mutual fund investment. Kapag ang isang tao ay nais mag-invest or magiging ka-shareholder or investor sa isang kumpanya na nakalista sa Philippine Stock Exchange, syempre, pinaka-basic nga ang tinatawag nating mutual fund. Dahil kapag sinasabi nating mutual fund investment, meron itong tinatawag na fund manager. So, kumbaga, makikibakas ka sa tinatawag na mutual fund company or mutual fund investment para ikaw ay makabili ng shares doon sa mga kumpanya na malalaki dito sa Pilipinas. Isipin mo na lang, ang isang mutual fund ay parang public utility vehicle. Meron na itong sariling driver or fund manager. And meron ng investment objective ang mutual fund company. Ibig sabihin, kapag nakapili ka ng isang mutual fund company, alam mo na dapat yung objective noong investment portfolio na ginawa ng fund manager. At dahil nga ikaw ay naging pasahero lamang nitong mutual fund investment, ibig sabihin, wala kang pwedeng sabihin sa fund manager kung saan siya pupunta dahil nakikisakay or nakikibakas ka lamang. At eto pa, alam mo bang maraming type? Actually, merong 4 types, basic types of mutual fund. Merong tinatawag na equity type of mutual fund. So, ang composition kapag equity type of mutual fund, heavily ang pera ng isang mutual fund investor ay naka-invest sa mga kumpanya na nakalista sa Philippine Stock Exchange. At pangalawa, yung tinatawag naman nating bond fund. So, ito naman ay naka-invest sa mga government bonds or mga corporate bonds, mga debt securities na tinatawag. At ang pangatlo, yung tinatawag naman nating balanced fund. Ito ay mixture of equity and bond fund. At ang pang-apat ay ang money market fund. Kapareho ito doon sa bond fund dahil ang pera na naka-invest sa isang money market type of mutual fund ay sa mga fixed income securities or instruments. At dahil nga nakikibakas ka sa isang mutual fund, merong 3 fees na kakaharapin ang isang tao kapag nag-i-invest sa mutual fund. Yung una, yung sales load. Kumbaga, ito yung entry fee. So, kapag ikaw ay mag-i-invest, babawasan ka ng tinatawag na entry fee or sales load. Every transaction, meaning every purchase mo or subscription or every bili mo ng shares sa mutual fund investment, babawasan ka niyang tinatawag na sales load. Pangalawa, yung tinatawag namang management fee. Ito ay charge annually. At ang pangatlo, yung tinatawag na exit fee. Ang exit fee ay ibabawas sa'yo kung kukunin mo ng sobrang aga. For example, 3 months or 6 months, less than yun dun sa holding period ng mutual fund investment, so mababawasan ka ng tinatawag na exit fee. Para maiwasan mo na mabawasan ka ng tinatawag na exit fee, kailangan kapag pumasok ka sa isang mutual fund investment, dapat long-term ang iyong thinking. Kapag ikaw ay mag-i-invest sa mutual fund, meron kang 2 bagay na kailangan mong matandaan, 'di ba? Technically, yung tinatawag na NAVs or Net Asset Value per Share. Anong ibig sabihin nito? Ito ay presyo. And tandaan mo, ang presyo sa isang mutual fund investment, bumababa, tumataas, basta gumagalaw po yan every single day. At syempre, kailangan mo ding malaman yung tinatawag na fund fact sheet. Dito mo makikita kung ano yung composition sa mutual fund portfolio mo. Magkano nga ba ang initial requirement kapag mag-i-invest ka sa mutual fund? Alam mo ba? 1,000 piso lang. Yes. 1,000 pesos, pwede ka nang makapag-umpisang mag-invest sa mutual fund. Napaka-affordable talaga. At syempre, kailangan mo ding maintindihan ang concept ng mutual fund investment. Dito, kailangan padamihin mo ang number of shares na iyong ma-own. So, paano mo yan gagawin? You need to make sure kapag ikaw ay mag-invest sa mutual fund, meron kang objective. Paano ka ngayon mag-uumpisa?
Merong 50 plus mutual fund companies dito sa Pilipinas at yun nga, nabanggit ko sa inyo kanina na merong 4 types. So, kung meron ka nang napili na mutual fund company, of course, pwede ka namang pumunta sa website na mutual fund company na napili mo at you can inquire directly to them kung paano makapag-open ng account. At ang pangalawang option, para ikaw ay magkaroon ng mutual fund account, ay through International Marketing Group. Ito yung mga mutual fund company na kapartner ng IMG. So, 7 po na mga mutual fund companies na maaari mong pagpilian once na mag-enroll ka sa International Marketing Group or IMG. Ang tanong, ano nga bang IMG? Mutual fund company ba ito? Hindi po. Financial distribution company siya at meron siyang affiliated na mga kumpanya, mutual fund investment na maaari mong mapagpilian. At ito po ang good news. Once na mag-enroll ka sa IMG, meron kang automatic na mutual fund account through Soldivo Fund. Meron ka na kaagad na 1,000 pesos na nakaset up dyan. So, all you need to do para matupad yung pangarap mo using mutual fund investment ay mag-add subscription ka lamang. Pinaka-lowest nga, sabi ko kanina sa inyo, 500 pesos. At ang pangalawang magandang rason kung bakit through IMG ka mag-invest ng mutual fund ay dahil zero load fee. Kumbaga, discounted. Anong meaning? Sabi ko nga sa inyo kanina, kapag papasok ka sa mutual fund investment, meron kang 3 fees na kakaharapin. Yung una, yung tinatawag na entry fee or sales load. Pero kung ikaw ay IMG member, of course, pinagpilian mo Philiquity, Atram, at kung ano-ano pa dito sa mga mutual fund companies na kapartner ng IMG, then zero load fee. Buong-buo yung pera mo na makakabili ng shares nung mutual fund na napili mo through IMG. Kung 1,000 piso man yan, walang bawas yung 1,000 pesos mo. Kung 10,000 pesos man yan, hindi mababawasan ng sales load or entry fee ang pera na iyong ibibili or i-invest sa mutual fund because that's your benefit as an IMG member in terms of mutual fund investment. Napakasimple lang kung paano makapag-umpisa sa mutual fund investment. Unahin mong iset ano ang objective mo kapag mag-i-invest ka dito at mamili ka kung paano ka makapag-umpisa. Directly ba? Gusto mong mabawasan ng sales load or through International Marketing Group or IMG? And of course, kailangan mo din, meron kang disiplina para mananalo ka talaga sa investment na ito. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din makapagsimula na. Kasi nga, di ba, palagi na nilang nakikita ang mga tinatawag ng mutual fund investment tapos wala pa rin silang idea. This is the time for them to start mutual fund investment.